umaga po sa inyong lahat. Shall we thank the Lord for the gift of life na nararanasan natin? Ay, by the way, nagising po ba kayo kanina? Kasi po kung nagising kayo, ibig sabihin nakatulog po kayo. And I thank God na nagigising po ako kaninang umaga sa alarm clock ko kasi kapag po 7 a.m. ako, yun po yung struggle yung paano makatulog ng maaga o makatulog man lang kahit ilang oras lang. But, natutuwa po ako. Ay, pakisabi nga po sa katabi mo na ako ay masaya, nandyan ka. At nakasama kitang nagpuri sa ating Panginoon at patuloy na magpupuri sa Diyos kung nagpuri ka. No? Alam niyo po, nasa likod ako kanina and I'm seeing people, although hindi po kayo nakaharap. But I know the Lord knows your heart. Pero alam niyo po kung ano yung bukal ng puso natin, yung lumalabas yun yung ina-act natin So, sana po kapag po kayo ay papunta ng church, isipin na po natin, sasamba ako sa Diyos. Hallelujah. Hindi po yung mamamasyal ako sa Calvary Temple. Hindi po yung para makita ko yung kaibigan ko. Hindi yung para ma-display ko yung bago kong damit. Para mapapresent ako kay pastor. Sana po, paggising po natin kanina, nakatune na po yung isipan natin. Tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon for the gift of life na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang hirap ata ng iba, hindi na nagigising. Yung iba, hindi talaga magising, kaya hindi nakakatulog. Alam niyo po ba yung word na, o yung sakit na hindi makatulog? Ano po kasi tawag dyan? Akala ko amnesia. Nakalimutang makatulog. Okay? So, tayo po, we are actually discussing this topic for the whole September, overcoming evil in the last days. Ito po yung pinaka-tema natin for the whole September. Of course, kaya ayaw po namin kayong lumiban kasi ayaw din po namin kayong maiwan pag dumating po ang Panginoon. Kasi po, pag pinag-uusapan po yung last days, ibig sabihin po yan yung pagdating ng Panginoon, especially the rapture na iniintay natin. So ayaw po namin kayong maiwan. Kaya sana po sa bawat linggo or Sabado na binibigay sa atin ng Panginoon, pinagkakalog pa sa atin ng Panginoon, nawa ay sama-sama po tayong mag-aral at matuto, tumaas pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. 2,000 years ago, pinag-uusapan na po yung last days. We are actually very near sa last days na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, kaya po wag na po kayong tatambay. Sabi nga sa Tagalog, wag na kayong matulog sa pansitan. Hindi ko rin alam, ba't hindi linagay na wag kayong matulog sa spaghettihan. So, mas masasarap po siguro yun kung ganun po yung sinabi. Pero, sa lahat po ng bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon, binibigay natin ng pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. Actually po, dati, nung ako ay nagsisimulang umakyat dito sa sanctuary o sa stage ng Calvary Temple, medyo palundag pa Ngayon, pahakbang na lang. Okay? Ibig sabihin, kayo po ba'y nagpapasalamat na nagkakaedad po tayo? Kasi po, ibig sabihin kung ilang taon po kayo ngayon, ganun niyo po nararanasan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Although sa mga kabataan na dito sa may harapan ko, medyo hindi pa iniisip yung last days nila medyo matagal-tagal pa. Parang hindi pa nila kinoconsider. Pero sa totoo lang, lahat po tayo, we need to consider every day is last days. Kasi po, kapag last day na yan, deadline na, ibig sabihin po nun, patuloy nating inaalala or ni-remind na sarili natin na tayo po ay may gagawin sa ating Panginoon. Tayo po ay binigyan ng task ng Panginoon na kailangan po nating gawin. Kaya sa umaga pong ito, nawa ay walang matutulog, kundi aabutan po kayo ng second service na nandyan. Okay. So, sabi po ng Mark 2 Timothy 3, 1-5. Dito po tayo, ito po yung panimula natin.
But mark this, there will be terrible times in the last days. Hallelujah. No, pag sinabing terrible times, hindi yan po yung basta terrible lang. No? Ibig sabihin po niyan, hindi yan maganda. No? Hindi yan maganda. Although sinabi ni 2 Timothy 3:1-5 is, mark this. No? Kailangan natin tandaan. Kasi mangyayari po yan. Okay? Kaya kailangan po natin tandaan dahil po meron pong warning ang ating Panginoon. Sabi po niya, people will be lovers of themselves. Hallelujah. Alam niyo po, pag gising niyo sa umaga, ang inisip niyo kaagad, kape, almusal. Pinapakita po natin, mas inuuna po natin ang ating sarili. Na hindi kayo nag-pray. Hallelujah. We do not actually thank God sa bagong umaga. Okay? Ibig sabihin, sarili lang natin ang alam natin. Hallelujah. Kaya nga po magpipray na po tayo ngayon. Shall we pray? Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the new Sunday, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord, for the fresh na revelation na aming matatanggap sa umagang ito. Salamat, O Diyos, na binuo mo na itong topic na to. Pinagkaloob mo na, O Diyos. Dalangin namin ang katalinuhan ay mapa sa amin. Give us this wisdom, this understanding that we need. Especially, Lord, yung Santong Espiritu to guide us into all the truth upang ang aming pag-uusapan di lamang po maintindihan, kundi po magawa po namin at maging batayan namin upang kami patuloy na sumamba at kumilos according to your word. Lord, be with us. We need your presence, Lord. We need your wisdom. We need your knowledge. We need your instructions, your direction, Lord, sa bawat araw. Maging sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ng yung instructions, yung mga directions nyo, Panginoon, mga instructions nyo, ang aming makamtan at maging kasangkapan upang kami patuloy na maging pagpapala sa iyong ubasan at mag-increase ang aming pananampalataya sa inyo. Lord, be with us. Let your Holy Spirit be with us. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. So sabi, in verse 2, people will be lovers of themselves. Alam niyo po, kung bakit sinabi ng Panginoon, no, sa sulat po ni Pablo kay Timothy, mark this, there will be terrible times in the last days. Paano siya magiging terrible? Because people will be lovers of themselves. Okay? Inuna, yun po yung pinaka-terrible. Kapag po yung tao nagsimulang magmahal sa sarili niya, wala na po siyang inaalalang iba. Sa kanya, kapag naging sentro mo ang sarili mo, ibig sabihin nun, lahat ng bagay dito sa mundo, gusto mo magkaroon ka. Hallelujah. Gusto mo yung yakapin mo lahat. Na ikaw na yung maging sentro ng buhay mo. Kasi if you love yourself, ang tendency, lahat ng bagay, kailangan meron ka. Lahat meron tayo. Kaya nga, wina-warningan tayo ng Panginoon kasi nga, pumapasok na po tayo sa last days. No, dati wala naman pong word na selfie. Ngayon, ang dami nang nagse-selfie. Dati wala namang camera yung phone. Dati makapag-text ka lang at sumagat ng yung ka-text mo ng okay, lang noon no? Masaya ka na. Pero ngayon, yung cellphone parang isa status symbol na. Palakihan, padamihan ng camera, pagandahan ng picture. Hallelujah. Tapos po yung pang-selfie, yung front cam, ang tataas na ngayon ng megapixel. Kasi gusto nyo kung ano yung nakukuha sa likod, ganon din kataas, kaganda yung nakukuha sa harapan. Kaya nga po sabi ng Panginoon, there will be terrible times. Okay? Kasi we consider ourselves as our number one priority. Pero hindi po yun yung nais ng Diyos. Kaya nga po, patuloy tayong ine-educate, tinuturuan ng Panginoon para matuto po tayong magmahal sa tunay na Diyos. No? Tingnan nyo po, ano po yung susunod? Lovers of money. Money is the root of all evil. To love money, not money, but to love money, the love of money. No? Kaya nga po kapag nagsimula ka ng mahalin ng pera, ibig sabihin niyan, you want everything to be yours. Lovers of themselves, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Hallelujah.
Hindi lang po pang kabataan ito, no? Basta nandun po yung magulang natin. No, ito po madalas, no? Nung tayo po'y kabataan pa at nag-aaral pa, tayo yung inuutusan ng mga magulang natin. Tama? Tapos, yung iba, nagiging paniki kapag inuutusan. No, sinasabi nila, ba't ako? No? Ako na lang, ba't ako? Parating ako. No? Pero nung nagkatrabaho na tayo, ba sila na inutusan natin? Nay! Ito sa libo, bili mo ko ng Jollibee. Ito yung 2,000, ito yung luto mo. Nay, ito yung allowance mo, mag-grocery ka na. Hallelujah. No? Ito si nanay naman, dahil walang magawa. Asa na anak? Anak, anong gusto mo ulam? Okay. So, yung mga magulang natin, we have to give high regard sa kanila. Dahil kung titingnan po natin, hindi po tayo darating sa ganyang edad kung wala po ating mga magulang. Ang grateful. No, hindi na po tayo nagpapasalamat, hindi mo tayo nagbibigay, kumbaga, di na natin binibigyan pagpapahalaga yung mga bagay na ginagawa sa atin. Unholy. No, wala nang kabanalan sa buhay. Sobra naman tayo. Pero in the last days, sobra naman na wala ng kabanalan, hindi na kinoconsider ang kabanalan. Without love, no, wala na. No? Unforgiving. Kapag wala ng pag-ibig, sigurado, magiging unforgiving ka na, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash. Okay? Hindi yung rash na rashes, okay? Hindi rin yung sasakyan. No? Pag sinabing rush, ibig sabihin yung mapusok, padalos-dalos. Ang dami na ngayon, no? Mapusok. Kaya nga, hindi naman kaya, pinasok. Ngayon, nagkautang-utang. Okay? Because of loving so much of themselves. And conceited. No? Yung mapagmataas. Pag medyo mababa ka, wala ako niyan. Okay. Yung matatangkad lang ang mga yan, mapagmataas. Okay. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Because if we love ourselves more than God, ang iniuna natin yung pleasure natin. Instead yung pleasure o yung ikakasaya ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 5, having a form of godliness, but denying its power. Yes, nag-church. Nasa church, kunwari Kristiyano, pero sabi niya, but denying its power, hindi nagbabago, hindi natututo, hindi nagiging katulad ni Kristo. Sabi ng Panginoon, have nothing to do with such people. Okay? Tingnan niyo po, yung dalawang bagay na nais ng Panginoon i-consider natin. Huwag tayong maging lovers of ourselves, but to be lovers of God. Dalawa lang po yan eh. No? Tayo po ay nandirito, hindi po para makuha po natin ang nais natin. Hallelujah! Hindi po tayo nandirito because meron tayong mga prayer requests. Meron tayo, kasi sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya attend ka ng attend. Kahit attendan mo pa yung first service hanggang fourth service mamaya, kung hindi tama ang puso mo, hindi pa rin bibigay ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon, tayo po ay nasa magandang kondisyon. Hindi po tayo mapapahamak. Kaya nga po, tayo po ay pinag-iingat ng Panginoon. Kaya nga po kung may mga ganyang tao, no, iwasan na. Yung mga sobrang mahal nila sarili nila, hindi nila kinoconsider yung ano sasabihin ng Panginoon, kung ano salita ng Panginoon.
sarili nila lang ang iniisip nila, iwasan daw mga taong yan. Have nothing to do with such people. Sabi po ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kaya nga po, pag ikaw ay napasama sa mga taong yan at nagpatuloy, ikaw rin ay magiging katulad ka rin nila. No, tingnan niyo po, kung ikaw ay hindi naglalaro ng basketball pero yung mga barkada mo, basketball players, later on, naglalaro ka na rin ng basketball. Hallelujah. Kung ikaw hindi nagsusugalat pero yung mga barkada mo, sugarol, later on, tumataya ka na rin, pabakas-bakas. Hallelujah. Nanapulinwal nan din. Kaya papalo. Okay? Baka naghihintay kayo, 15:33, pwede yan. Hallelujah. No, hindi po tayo ganon. Okay, in 2 Peter 3:3-4. Above all, you must understand that in the last days, scoffers. Ito yung mga manunuya, manlilibak, okay? Scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. Ibig sabihin, ito yung mga tao na sarili lang ang gusto nila. Okay? Yung fleshly desires, not to take note, evil desires, following their own evil desires. This is not, hindi lang ito yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, kundi yung gustong-gusto natin. Tingnan niyo po. Ano po yung gustong-gusto ng tao kapag gabi? Matulog. Pero madalas, umaga na, natutulog pa rin. Tingnan naman katabi mo, baka natutulog na yan. Okay? Hindi lang yan. Ano gusto ng tao? Kain ng kain. Potang kain, magreklamo yan ng katas blood sugar. Ng katas high blood. High blood na nga eh, no? Okay. Magreklamo. Pero ayaw na mapaawat. No, yung kumakain ng taba. No? Nasabi ng doktor, pastor, mas maganda, iwas ka na sa matataba. Kaya hindi ako tumatabi sa mga matataba eh. Hindi. Yung taba ng baboy, yung... Okay? Kasi nung kabataan ako, mahilig ako sa sisig. Ewan ko lang ngayon kung sa ganitong edad, katulad ng edad ko, mahilig ka pa rin sa sisig. Sabi nga ni Daddy, ano po yung word niya kasi ni Daddy? Ano po yung word niyo kapag kumakain ng lechon? I see the Lord. Ayun. Okay? Makikita nyo na. Okay? Ang problema, hindi nyo nakukuha yung full lifespan. Kaya nga po pinag-iingat tayo. You know? Tapos sabi po ng mga scoffers, scoffing and following their evil desires, they will say, where is the coming He promised? Okay? Ito yung mga, I don't know kung talagang Kristiyano mga to, although nakakarinig na salita ng Diyos, pero ang gusto nila, sila na lang. Okay? Ang gusto nila yung now na. Alam niyo po yung kapag nagpipray ka, Lord, give me patience. Now na. No? Sinira na kaagad yung patience, yung word na patience. No? O yung iba, inuutusan pa si Lord. Nakalimutan nila that we are His servants. We are God's servants. Hindi tayo yung Lord. Si Lord ang ating Panginoon. Hallelujah. And ever since our ancestors died, everything goes on as it is since the beginning of creation. Parang wala naman. Nangako ang Panginoon, nadarating siya magmuli, pero asa na? Nakalimutan natin, no? O nakalimutan po, maging sa atin ngayon, nakalimutan po natin, 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. He wants everybody to repent para makasama niya sa langit. Hallelujah. But these scoffers, sarili lang nila, alam nila, asan na? No? Parang yung mga scoffers na to, parang ang laki ng ginawa sa church. Dahil sa totoo lang, kapag ikay ginagamit ng Panginoon, ang inanais mo yung paano mo patuloy na mapalawig pa ministry ng Panginoon. Hindi ka magsisettle sa small amount ng ministry. Hindi ka magsisettle niyan. No, maging yung mga ushers natin, although hindi ko kinoconsider maliit yung ministry ng mga ushers, but I told them, hindi lang po pagiging usher ang iisipin natin, kundi magiging forerunner someday.
At sana tayo rin po nandirito, hindi lang po tayo maging member ng CU, kundi maging forerunner din po tayo someday. Hallelujah. Ang daming nalungkot. Ang daming ayaw mag-amen. Hallelujah. No? And these are scoffers, no, na hindi talaga nila naunawaan what is gospel. Ang meron sila, gospel. They go gossips, no? Nais nila chismisan, no? Nais nila yung kung ano yung latest. Kaya nga nauso si Martes. Okay? Ano yung in? Pero alam niyo po, sa lahat ng kumilala at nakakarinig ng salita ng Diyos, ang in ay yung kung ano po yung salita ng Diyos na kailangan nating i-meditate day and night. And to make us strong. Kaya nga po, these scoffers, they are actually enjoying their evil desires. Kaya nga po, pinangungunahan ng Panginoon. Parang ito, nais nila na sila yung masusunod. Kaya nga, lovers of themselves. Na sila na yung masusunod sa lahat ng nais nila. Kaya nga tinatanong, asan na? No? Kapag ikay may karamdaman, minsan yan ang pinagpipray mo, Lord, datang na ka. Pero pag pinagaling ka ng Panginoon, ang panalangin mo naman, Lord, bukas na mo. Hallelujah. Alam niyo po, ang pinakamasarap, magstay sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante po yung family devotion. Para po lahat po ng miyembro ng pamilya ay sama-samang pumapasok sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Na huwag kaligtayin yung family altar as well. Na tayo po ay sama-sama na nalalangin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, we need to overcome false doctrines. Ito po yung first Sunday series po natin or series po ng overcoming evil in the last days. Okay? Kaya nga, overcome false doctrines. Napaka-importante po nito. Kailangan po nating ma-overcome, malampasan. Paano po natin malampasan yung false doctrines? Kailangan po nating malaman muna ano yung right doctrines. Importante po ito kasi po, ito po yung magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kapag mali yung doktrina, mali din ang pupuntahan mo. By the way, paano malaman na mali yung ginagawa mo? Pag nalaman mo, yung tamang dapat gawin. Tama? Di ba, nung tayo estudyante, kapag nanghula tayo, hinintay natin yung tamang sagot. At kapag nalaman na natin yung tamang sagot, hindi na tayo mag-i-stay dun sa maling sagot. Kasi yung mali, forever na mali yan. Yung tama, forever na tama yan. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan natin ma-overcome yan dahil napaka-importante po yan. Yung doctrines, ang ibig sabihin po sa Greek is, ang word na doctrine, ang sa Greek is didaskalya. Ibig sabihin po sa English yan is teaching or instruction. Sa dictionary, a belief or set of beliefs held and taught by the church, by a church, political party, or other group. Pag sinabing doctrine, di lang po yan sa church. No, pwede rin po yan sa mga political parties or sa mga organizations. Basic biblical truth organized in systematic form. No, ito rin yung tinatawag sa Tagalog ay paniniwala, aral, turo, paniwala, batas, doktrina o dogma. It's also a systematic form of biblical arrangement. Ang tawag po dyan is theology. It's a strong belief, make a strong character. Tama po. Kapag po tama po yung paniniwala nyo, tama din po yung magiging character nyo. Hallelujah. Clear-cut doctrines and convictions make a clear-cut doctrines and convictions. When you know what you believe and understand what you believe, then you don't have to negotiate with sin. Wala na pong compromise. If you know the truth. Hallelujah. Kaya nga po nandito tayo para pag-aralan natin ang salita ng Diyos at ang katotohanan. Doctrine is your faith as backbone to your body. So without a right doctrine, hindi po rin kayo makakatayo bilang isang Kristiyano. Wala kayong backbone. Okay? And doctrines are revelations or revelation truth of God that are permanent and self-evident. No, hindi na natin kailangan i-contest pa yan. Alam niyo po yung katotohanan, isa lang yan. Baka malaman kasi yung address. Si Banay na lang. Banay, anong number ng bahay niyo?
Ano yung number ng bahay nyo? Ha? 391. Okay, 391 Street. Velasquez Street. Okay? 391 Velasquez Street. Kung gusto nyong makapuntahan si Bane, kailangan pumunta kayo sa 391 Velasquez Street. Okay? Hindi ko nasasabi kung saan. Okay? Baka puntahan nyo eh. Okay? Kasi ginamit ko kahapon. Sabi niya, Pastor, alam ko na yung number ng bahay nyo at street. Alam ko na kung paano puntahan ng bahay nyo. Eh, baka iba yung dahilan eh. Okay? Okay. Pag pupunta kayo sa bahay nila, hindi pwedeng 392. Okay? Dahil ang totoong bahay nila is 391. Tama? Hindi rin pwede sa 390. Hindi kayo makakarating sa bahay nila. Kasi yung totoong bahay nila, 391. Hindi rin pwede sa Garcia Street. Kailangan sa Velasquez Street. Kahit na 391, Garcia Street naman, hindi Velasquez Street, then, hindi rin kayo makakapunta doon. Ibig sabihin, yan katotohanan, isa lang. Hindi ka pwedeng mag-compromise. Hindi ka pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Definite na kapag totoo. Hallelujah! Okay? Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa Matthew 24, pag Matthew 24 po binabasa natin, it pertains sa last days. Okay? Sa last days. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Okay? Galing po sila ng temple. Okay? Nakita ng mga, siguro, no? Siguro. Yung mga disciples niya, parang yung pinuntahan nila, baka first time lang nilang napasok, nakasama ang ating Panginoon na rabbi. Kasi ang Panginoon nakakapasok po sa templo. Nakikita nilang ganda ng templo, pero sabi ng Panginoon, lahat na nakikita nyo dyan, babagsak, madudurog, masisira yung temple na yan. So these disciples, alam nila, it's God's temple. Kaya alam nila, iingatan ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, madidestroy yan. Okay, kaya nga po, habang naglalakad sila, hanggang dumating sila sa Mount Olives, okay, tinanong na nila ang Panginoon privately. Okay? Tell us, they said, when will this happen? Yung sinabi mo kanina, kailan mangyayari yan? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Hallelujah. Okay? So, nagtatanong na po sila. Pero ang sagot ng Panginoon, ito lang. Jesus answered. Hindi niya sinabi yung kailan. Pero sinabi niya, watch out and that no one deceives you. Watch out. Ibig sabihin, magbantay. Parang sundalo na alert every day. Okay? Bantayan yung araw. Kasi para hindi kayo ma-deceive. Alam niyo po, bakit yung word is deceive ang ginamit? Kasi po, ito po successful at ito yung expertise ni Satan. Even in Genesis, kay Eva, naging successful si Satan dito. Na-deceive niya si Eva. Kaya nga po ito yung nagpapatuloy na ginagawa ni Satan kasi alam niya marami ito yung power or makapangyarang ginagawa niya or made kabuluhan na ginagawa niya lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Kaya nga watch out that no one deceives you. Okay, parang sinasabi lang ng Panginoon, darating yung time, magiging terrible na yung oras, na yung mga tao, they don't regard God anymore. Dahil na-deceive na sila. You know the word YOLO? You only live once. Kapag yan ang principle mo, ang sinasabi mo sa sarili mo, you only live once, pagdating dyan, wala na. Tapos na. Yung pong death na sinasabi ng YOLO, ay yung death dito, tapos wala na. Disappear ka lang. Yan lang. Pero nakalimutan nila, may Diyos na nagsalita that there is life after here. Sabi in John 3:16, for God so loved the world that He gave His begotten Son. Whosoever believe in Him will not perish. So merong pang buhay after here, but will have eternal life. Hallelujah. No, kaya nga po ang Panginoon, napaka-concern niya no, na kailangan bantayan yung mga bagay na to. Sabi po na 2 Timothy 4:3-4, for the time will come
Ito yung last days na pinag-uusapan, sinasabi rin ng Panginoon. When people will not put up with sound doctrine. Hindi na ito yung priority ng mga tao. Okay? Tayo ngayon, priority natin. The reason why we are here, dahil gusto natin makarinig ng sound doctrine. Ibig sabihin, yung right doctrine o yung true word of God. Hindi yan yung kwento-kwento lang. Hindi yan yung para ma-entertain ka lang. No? Malungkot ka, punta ka ng church, sasaya ka kasi yung mga pastor, komedyante. Hallelujah. No? Parang pabalakpak ka lang. Punta ka na lang sa comedy bar. Kung gusto mo ng entertainment. Okay? But these are God's word. No? Instead, suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Ito yung in the last days, no? Ito yung mangyayari, no? Talagang mag-invite pa sila ng mga speakers at i-command kung ano ituturo. Okay? In verse 4, they will turn their ears away from the truth. Ayaw. Alam niyo po yung kapag ikaw ay hindi na naniwala sa katotohanan, marami kang pwedeng paniwalaan. Kasi yung katotohanan, iisa lang yan. Pero after ng katalinuhan, kapag hindi mo na yan kinuha, kapag hindi mo na pinaniwalaan ang katotohanan, marami ng maling katotohanan ang pwede mong tanggapin. Tignan mo, nagsalamin ka ba kanina umaga? Nung bang pagharap mo sa salamin, sino yan? Hindi, di ba? Ang katotohanan, ako to. Hallelujah. Kung ako'y nagsalamin kanina at nakita ko sarili kong manipis ang kilay ko, magtataka ako. Hallelujah. Kasi ako to. Okay? So, pwede kong dayain. Okay? Pwede akong ano kasi yung thread? Ano kasi yun? Thread. Ay, sige, bahala na kayo. Ano yan? Okay? Pwede! Pero ang totoo, makapal ang kilay ko. Pero pwede mong dayain. Maging dito sa umagang ito, pwede mong dayain. Yes, parang nandiyan ka lang, nakatingin sa akin, nakikinig, pero meron kang ibang diwa. Wala ka dito. Pero yung mata mo nasa akin, pero pumapasyal na pala sa Jollibee. Ano ulam mamaya? Okay? Okay. And turn aside to myths. Okay? Ibig sabihin, yung mga gawa-gawang kwento. Okay? Kapag hindi mo alam ang katotohanan, sigurado ang titingnan mo, yung mga gawa-gawang kwento lang. Okay. Hindi kasalanan yung hindi mo alam yung ginagawa mo dahil hindi mo maalam kung ano yung totoong dapat mong gawin. Ang kasalanan, yung manatili kang mali ang ginagawa mo. Kasi meron tayong moral conscience. Embed tayo niyan. Binigyan tayo ng talent ng Panginoon na magkaroon ng moral conscience. And with that moral conscience, alam mo kung mali o tama ang ginagawa mo. Hallelujah. Kaya nga yung hanggang ngayon, online ka pa rin. Nakagiti yung mga nandito kasi nandito na ako. Praise God. Last Sunday, online pa rin ako. Praise God. Ngayon, na-topic ni Pastor yung naka-online. Kapag online ka pa rin hanggang ngayon, meaning, hindi mo binibigyan pagpapahalaga yung sinabi ng Panginoon, you gather together, do not neglect the assembly of believers. Hallelujah. At masarap na magpuri sa ating Panginoon ng live. Hallelujah. Nasama-samang tumataas. Kasi pag nasa online ka lang, sa totoo lang, pag nasa online ka lang, online, hindi alam ng pastor kung anong ginagawa eh. Hallelujah. Pwedeng naka-online habang nanonood ng TV. Kunwari, naka-view ka, tapos nag-type ka pa. Watching, good morning. Nandun ka, nagpa-present ka pa. Pero balita pala yung focus mo. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay magbago na sana. Hallelujah. So alam niyo po yung they turn from the truth and turn aside to myth. Okay? Kasi
ang mga Pilipino, ewan ko lang sa ibang nasyon, no? Pilipino kasi, mahilig sa latest. Ano yung ibabalita? Sana po, kapag nakarinig po tayo ng magandang balita dito sa church, dito po yung binabalita natin pag uwi. Hallelujah. Okay. In 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits, things taught by demons. Okay. Lahat ng hindi turo ng Panginoon, ibig sabihin, turo ng demonyo. Okay. So kapag tayo po ay inabandon natin yung faith, ibig sabihin, naging faithless na tayo. Ibig sabihin to, yung teaching ng Panginoon sa church, hindi na natin binibigyan ng prioridad. Then, ang trend next time, yung papakinggan mo na yung mga bagay na pwede mong piliin. Yeah. Bakit sa television, ang daming channels? Dati channel 2 lang, 4, 7, 9, 13. Tapos, mamasok ang channel 23. Ngayon, pumasok ang mga digital channels. Ang daming mga... Okay. Tingnan mo yung mga options. Hindi mo gusto ngayon, ilipat mo. Kung nasa online ka, hindi mo gusto yung topic, ililipat mo. Pero pag nandito ka, wala kang magawa. Maliban, kunin mo yung cellphone mo at mag-browse ng mag-browse. Ayan. Pwede mong gawin yan. Pero is it pleasing to the Lord? Kaya nga, they follow deceiving spirit and things taught by demons. Hallelujah. Ito, sino po yung nagbabasa pa ng salita ng Diyos sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay? Hindi, gusto ko makita kamay nyo. Okay, hallelujah. Sino dito yung nakaka 3 chapters a day? Ay, praise God. Ako natutuwa ako dyan. No, hindi nyo focus yung 3 chapters a day. Kasi nga po, ganito. Kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, hindi po paramihan ng chapters na matatapos, pwede mo sabihin, natapos ko na. Genesis to Revelation, natapos ko na. In 1 year, nabasa. Kasi when you have 3 chapters a day, matatapos mo ang Bible in 1 year. Okay? Hindi yan yung matapos mo lang. Kailangan maintindihan. Hindi pa bilisan, kundi namnamin ang salita ng Diyos. Kaya nga, natutuwa ako, walang nagtaas. Hindi ko lang alam kung talagang binabasa niyo yung salita ng Diyos, baka 1 verse a day. Tapos, inaasahan niyo pa yung text ng kaibigan niyo. Ano yung word of the day? Parang yun lang. Hallelujah. Natulog na po yung iba. No, kaya nga we need to know the Spirit. The Spirit clearly says, no? Alam niyo po, sabi ng Panginoon, ang kabutihan ng merong Santong Espiritu sa buhay natin because the Holy Spirit will lead us into all the truth. Ang Holy Spirit, no, sabi ng John 16:13, the Holy Spirit will lead us into all the truth. Kaya nga we need to listen to the Holy Spirit. No, maging sensitive tayo kasi i-guide tayo into all the truth. And this is one of the ministry this is the main ministry ng Holy Spirit to teach us about the Lord and His Word. At para po makasunod po tayo. Kaya nga, to overcome deceptions or to overcome deceptive false doctrines, okay, unang point po natin, we need to know the sound doctrine from the Bible. Pag sinabing sound doctrine, right teaching, no, tama wasto, tamang aral. Ibig sabihin po ng right o sound doctrine. Okay? In Psalms 119 verse 45, so I will live in freedom. No, ito po sabi ni David, I will live in freedom. For what reason? Paano niya nakuha yung freedom? Because I do my best to know your instructions. Okay? Ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng kalayaan to enjoy the presence of God. Okay? But we need to seek God's Word. Kasi we need to worship God according to His terms. Hindi natin alam i-worship ang Panginoon, kaya nga we need His instructions. Hallelujah. Sino dito yung marunong maglinis ng banyo? I-invite din po kayo mamaya sa bahay namin. Sino yung marunong maglinis ng banyo? No, mailan-ilan lang, no?
Pag pinalinis mo po yung banyo, binibigyan mo ng instruction yan. Hallelujah! Kasi marunong ka. Okay. Kumbaga, alam mo na yung tamang paglilinis, kaya nga ang gagawin mo, ituturo mo ngayon. Okay. Para masut yung malinis na banyo na alam mo. In worshiping God, kailangan po natin pag-aralan salita ng Diyos kasi po alam ng Panginoon na hindi talaga tayo magpupuri sa Diyos. Tingnan niyo po kanina, nung nagpuri tayo, no? Pinataas pa tayo ng kamay ng worship leader. Automatic sana dapat yon sa lahat ng umaten ng church. Kasi po, we come here, hindi para magchismisan. We come here to worship God. Tama po ba? Hallelujah. No? Isa lang po yung pinaka-purpose natin in going sa church. To worship God. Hallelujah. Kaya nga po pinaghahandaan natin yan eh. No? Maging yung tithes and offering natin, hinahanda na natin. Amen? Hallelujah. Nagbago na po talaga yung Calvary Temple. Hallelujah. Kaya nga po, if we know the truth, then we have this freedom. Sino po dito yung nakaeranas na magpunta ng Manila for the first time, walang kasama? Ang sabi lang ni Alam, papunta ng Manila, basta sakay ka lang ng bus, papunta ng Manila. Sakay ka sa Duu, tingnan mo yung karatolang Manila. Okay? Kapag hindi mo alam yung papunta ng Manila, yun lang ang tanda mo, bus na may karatolang Manila. Tama? Ngayon, sasakay, nakita mo, unang bus, Manila. Sakay ka agad kasi natatakot ka, baka hindi ka makarating ng Manila. Kasi mahirap yung sumakay ka lang ng bus, papunta ka ng Manila, sumakay ka lang ng basta bus, tapos pagising mo after 1 hour, sigsag na. Okay? Okay? Okay. So, nandito kayo sa akin, no? So, naintindihan niyo ako. Okay. Ngayon, kung nakita niyo Manila, kasi takot na takot ka, baka mapunta ka ng Baguio, so sasakay ka na kaagad. Okay? Nasinakyan mo pala, ordinary bus. Tapos, ang pagdating sa NLEX, traffic, ordinary. Tapos nakita mo yung katabi mong bus, may karato ring Manila, aircon. Hallelujah. Pero kung alam mo na, pagpunta ng Manila, hindi ka na, pwede ka nang mamili ng bus. Ng anong klaseng bus? Genesis ba yan? O Revelation? Meron ba Revelation? Okay. Genesis ba yan? O Victory ba yan? No? Philippine Rabbit ba yan? Okay? Meron ka ng laya. Pero sa tamang puntahan. Hallelujah. Kaya nga we have this freedom, no? Makakapili po tayo. But it's a freedom to know the instructions of the Lord. Hindi to disobey God. Kaya nga we need to overcome false doctrines. Kasi nga, kailangan nating malaman kung ano instructions ng Panginoon sa atin. No? Sabi na ng John 8:31-32, Jesus said to the people who believe in Him, ito yung word na naniwala at patuloy na sumunod sa ating Panginoon. If you are truly my disciples, okay? Kasi po, during that time, marami sumusunod sa ating Panginoon dahil sa pagkain. Okay? Kasi si Lord nagpapakain, no? Pag marami na, hindi na makauwi, no? Oras na, pinapakain. Kaya yung iba, sumusunod lang dahil sa pagkain. If you remain faithful to my teachings, eto na yung, kumbaga, yung difference na talagang sumusunod o hindi. You remain, you persevere, faithful to my teaching. And then, you will know the truth and the truth will set you free. Kapag alam mo na yung katotohanan, ang katotohanan mismo, ang siyang magpapalaya. Marami pong mga Kristiyano, yung tinitingnan nila, basta pumunta sila ng church, they have this freedom to serve the Lord. No. We need to persevere in our faith according to His instructions, according to His teaching. Kailangan po, taglay po natin ng salita ng Diyos. Ano po yung pagse-celebrate natin kung hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ano yung bagay na panghahawakan mo whenever you worship God in this place?
No, kundi po natin alam ang instructions ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung pag sinabing remain faithful, ibig sabihin ko, yung buhay mo patuloy na sumusunod sa Diyos. Hindi lang yung kada linggo. Hallelujah. No? It's an everyday experience. Kaya nga yung mahalaga, yung commitment natin sa ating Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, if you know the truth and the truth will set you free, makikita natin yan as we remain faithful to His teaching. Okay? Ibig sabihin yan, we stay with Jesus because Jesus is the truth. Hallelujah. Kaya nga kung ibang Jesus ang pinuntahan mo, hindi na katotohanan yan. No? Wala yan sa Davao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No, kaya nga sabi ng Proverbs 4:13, hold on to instruction. Okay. Ano yung kagandahan as we hold on to the Word of God? Do not let it go. No, wag mong pabayaan na mawala pa, makalagpas pa sa'yo. Guard it well, for it is your life. Kung ang instructions ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay buhay sa atin, ba't pa natin ito bibitawan? Ibig sabihin, pag binitawan natin yan, walang buhay. Hallelujah. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon kay Joshua, meditate on it day and night. And you will be successful in whatever you do. Kasi nga po, may buhay. Ito. Ano ang pinakamasarap? Yung alam mong buhay ka o alam mong patay ka na? Hallelujah. Ang hindi magandang balita, yung may kamatayan. No? Hindi tayo masaya na may kamatayan. Kasi kung alam mo, mamamatay ka rin. Kapag ikay mahirap, pag nagkasakit ka ngayon, minsan diretso na. Pag may pera ka, dadan ka ng hospital. Don't make me wrong, okay? Pero patay pa rin. Na-delay lang ng konti, pero patay pa rin. Okay? Kasi lahat po tayo haharap kay Lord. Okay? Kaya nga kung hindi natin hawak yung instruction ng Panginoon, mawawala tayo. Kapag na-deceive na tayo, ibig sabihin nun, wala na tayo sa tamang katuruan. Wala na tayo sa instruction ni Lord. Ayun ang mahirap. Yung alam mo na yung katotohanan, nagpipilit ka pa rin gawin ang mali. Yan. Pag yan yung pinag-uusapan, lahat malungkot. Hallelujah. Walang mag-amen. Okay? Dahil tayo tinuturuan ng Panginoon. Yes, hindi naman tayo ganun ka-perfect. But we have these instructions of the Lord. Meron tayong pagtutuwid na ginagawa sa buhay natin araw-araw. Yes, bumagsak tayo, pero kailangan natin tumayo. Kailangan natin taglayin ang salita ng Diyos. No? Hindi kada araw, bagsak ka na bagsak. Hallelujah. Ako, meron akong prinsipyo nung ako'y kabataan pa. Kasi nung kabataan ako, doon ako nag-adventure. Doon ako nag-experiment sa buhay ko. Pero alam niyo po, bago ako matulog, mangumpisal ko. Pero the next day, yun na naman. Sana pa walang ganito dito. Patuloy tayong binabago ng Panginoon. And thank God, hindi ako kinuha nung panahon na yon, nung ay kabataan. Na alam ko, hindi ako nandun sa presensya ng Panginoon right now kung kinuha ako ng Panginoon noon. Mabuti ang Diyos. Nandito tayo para pakinggan pa rin ng ating Panginoon ang salita ng Panginoon. Kaya nga, kailangan po nating pag-aralan pa ang salita ng Diyos. Hallelujah! No, marami pang nais sabihin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, we need to study God's Word. Huwag mo sabihin na basa mo na ang Genesis to Revelation. Parang sinasabi mong, alam mo ng lahat yan. Nagkakamali ka, kapatid. Kasi every time na babalikan mo yung chapter, may bagong insights. Kasi ang salita ng Diyos, they are alive and active. Hallelujah. Hallelujah. Amen? In Acts 17, ito po, no, matuto po tayo sa mga Bereans. Now the Bereans Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Mas maganda yung pag-uugali nila.
than sa mga Kristiyano sa Thessalonica. No? Kasi yung mga Thessalonica, ito, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if Paul said was true. Okay, yung taga Thessalonica, narinig ang salita ng Diyos, tinanggap nila, nagpuri sila, nag-celebrate sila, pero pumasok yung mga Judaizers. Natangay. No, kung babasahin natin yung prior verses diyan, gusto pang patayin sina Paul and Silas diyan. No? Pina-escape na lang ng mga Kristiyano sa Thessalonica para pumunta ng Berea ang dalawa. Okay? Ngayon, for about 3 Saturdays, no, sa synagogues, nangangaral, nagkukwento o nagtuturo si Pablo, pero after that, iba pa rin ang tinanggap nila. Pero these Bereans, tinanggap nila yung message, pero they are so eager and examine the scripture every day to see kung tama nga yung sinabi ni Pablo. Take note, yung sinasabi ni Pablo based sa Word of God in the Old Testament. During that time, nung panahon ng sinulat yan, yung mga Bibles limited, not like today. No, yung Bibles ngayon, wala na sa mga ganito, nasa cellphone na ngayon. I believe lahat ay pwedeng magkaroon ng sariling kopya. Pero during that time, limited ang copy. Kasi wala pang printing press during that time. Sinusulat pa. So limited. Palagay ko yung mga Bereans na ito, kung hawak nila yan, yung isa Genesis, yung hawak niya Exodus, yung hawak niya, ano, they share. No? At wala pang Google during that time. Na i-google mo yung sinabi, tama ba yung sinabi niya? I-google mo. Or wala pa yung tinatawag na, yung word na 10 minutes. Yan ang problema kapag kulang sa tulog, no? Anyway, no? Wala pang Google para tanungin. No, tama ba sinabi ni Pablo? Tinatype. Okay, wala. Pero they search the scripture. At pagdating ng Saturday, pag maririnig ulit na mga ngaral si Pablo sa synagogue, they are also eager. Sabi na, they have this great eagerness. Ibig sabihin, whenever they come sa synagogue to hear Paul, talagang tuwang-tuwa sila, talagang nakanganga. No, yung talagang, alam mo yung mga tao kapag nakanganga, they are ready to receive God's word. Pero tingnan mo yung katabi mo, nakanganga, pero natutulog. Hallelujah. Okay? Hindi, yung talagang, wow! Alam mo yung kapag ikaw ay talagang uhaw na uhaw, whenever you come in the presence of God in this sanctuary, hindi mo papansinin kung sino yung mga katabi mo, kung ano yung ginagawa ng katabi mo, kung yung sa harapan mo, tayunan. Hindi mo papansinin niya. Ang papansinin mo, yung salita ng Diyos, dahil uhaw ka at nais mo ma-absorb lahat at maintindihan lahat ng salita ng Diyos. Hindi ka magpapadistract. No, kaya nga ang unahin mong upuan yung harapan. Na hindi mahihirapan yung usher sa harapan ko. Hindi, dito na lang kasi gusto ko umuwi ka agad. But these people, they are actually examine the scripture. No? Ito po resulta in verse 12. As a result, many of them believed as did also a number of prominent Greek and many Greek men. Ibig sabihin, yung mga naniwala, ito mga edukado to, mga kilalang tao sa Berea na naniwala sa sinasabi ni Pablo and Silas. Because they search the scripture. Kaya nga, kapag po tayo, just like yung sinabi ni Pastor Manny kagabi, wag po kayong mag-remain, manatili sa mga sinasabi ng pastor. Read the scripture. No? Baka mas tama yung interpretasyon nyo. Hallelujah. No, pangalawa, refuse to listen to false doctrines. No? To overcome false doctrines, kailangan i-refuse natin na makinig sa mga false doctrines. No? Baka sabihin mo, Pastor, kaya nga pinapakinggan ko siyan para alam ko paano ko i-correct yung mga nakikinig sa kanya. Alam mo, alamin mo na lang yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, marami pa tayong malalaman. Hallelujah. Kasi yung false doctrines, makikita mo kaagad yan sa buhay pa lang ng tao nagtuturo. You will know them by their fruit, sabi ng Panginoon. Okay? Kaya nga kapag hindi si Jesus ang daan ng kaligtasan, tumanggi ka na pakinggan kung anong sasabihin niya. Hallelujah.
Isa lang ang daan ng katotohanan, sabi ng Acts 4:12. Tama? Only in the name of the Lord Jesus Christ. So kung may ibang pangalan pa, ibig sabihin ng katotohanan sa ating Panginoon lang. Okay? Hindi yan pwede sa nanay. Walang kaligtasan sa nanay, sa anak lang. No? Kay Jesus lang. Walang kaligtasan sa mas batang kapatid ni Jesus. Hallelujah. At walang kaligtasan sa mga pangalan ng mga apostol. Ang kaligtasan lamang sa ating Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba yung Muslim yung most growing faith in Europe? The fastest growing faith in Europe, yung Muslim. At alam niyo po ba kung kailan nasulat ang Quran? 300 years nang patay si Muhammad nung sinimulang isulat ang Quran. At ang basis ng Quran, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Pero maraming nadideceive kasi nga successful sa Satan dito eh. Hallelujah. Para maiwasan mo yung mga false doctrines at para malaman mong false doctrines yan, kailangan malaman mo ang right doctrine. Amen. No? Galatians 1:6. I am astonished, no? Nakakabigla, no? Nakakagulantang. Okay? That you are quickly discerning the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. No, sinasabi ni Pablo sa mga Galatia, narinig nyo na yung katotohanan. Bakit 5 minutes na lang? Ang bilis. Okay? So, quickly discerning the one who called, no? In 5 minutes lang. Okay? Sabi ng Panginoon, which you really know not gospel at all. No, yung mga gospel na to, kapag hindi yan according sa salita ng Diyos, hindi yan yung grace. Kasi ang pinag-uusapan po sa Galatia, sabi po ng mga Judaizers na pumapangalawa, kasi po, papasukin po nila Pablo, tapos sumusunod po yung mga Judaizers. No, sinasabi ng mga Judaizers, hindi lang dapat kayo tanggapin, kasi itong mga Gentiles sa mga to eh, hindi tuli. Hindi lang yung tanggapin mo lang ang Panginoon, ligtas ka. Hindi, magpatuloy muna kayo para talagang ligtas kayo. Okay? Pero ito sinasabi ni Pablo, kinokorek nila Pablo. Kaya nga, nabigla ako, no, na marinig na kayo ay lumihis na sa tamang doktrina, which is not no gospel at all. Eventually, some people are throwing you into confusion and they're trying to pervert, no, twist the gospel of Christ. Yung gospel of Christ is by grace alone, through faith. Ang kaligtasan natin. Hindi yan sa mabuting gawa. Walang mabuting gawa na sasapat sa standard ni Lord. Sabi nga, no, they are filthy rags in the eyes of God. No, yung righteousness ng tao. So in, saan ako? Okay. In verse 8, no, even if, okay, an angel, or even if we, no, consider niya yung sarili niya, maging si Pablo, or angel from heaven should preach gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Hallelujah. Matindi na to, no? Tapos inulit pa niya, no? Talagang binigyan ng emphasis. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than that you accepted, let them be under God's curse. Hallelujah. Alam niyo po, yung Galatians, ang tawag po dyan is Magna Carta of Christian Liberty or Spiritual Liberty. Kaya nga po, we need to know the right doctrine para po ma-combat natin yung mga false doctrines. Okay? Kaya nga, we don't need to listen to them. Kailangan iwasan na po natin, tanggalin na natin. No, yung iba, manalbela po dating daan. Alana po yung Soriano, pero manalbela pa rin. Meaning, they want yung repeated lang. No? Pero sana yung faith, hindi po nasa tao. Nasa Diyos po ang ating pananampalataya. Ang ating Panginoon lamang ang susi ng kaligtasan. Kaya nga po sabi rin ni Pablo sa mga Galatians, no?
Yung nabigla siya, di ba? Sabi rin niya, you foolish Galatians, who has bewitched you? No? Sino yung nangkukulam sa inyo? Sino yung nag-underspell sa inyo? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. No, pinahayag na, napakaklaro kung paano tinuro. Napahayag na yan, naikwento na yan, ang dami ng mga evidences, ang dami ng mga eyewitnesses. Pero, sabi niya sa verse 2, I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by works of the law? Ibig sabihin, yung kaligtasan ba? Tinanggap niyo ba to dahil sa pagsunod sa batas? Okay? Tapos, pinalawig pa, by believing what you heard or by believing what you heard. So kung yan ay naniwala ka nang dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, ba't mo dadagdagan ng kapangyarihan ng laman? Ba't mo dadagdagan ng gawa ng tao? Okay? Ito pa. Are you so foolish after beginning by means of the Spirit, now you are trying to finish by means of flesh? Tinanggap nyo through the power of the Holy Spirit. Ngayon, tatapusin nyo sa pamagitan ng sariling gawa. Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Alam mo ba papunta ng langit? Hindi yung 391. Okay? Tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya at awa ng ating Panginoon. No? Sabi rin ng 2 John 1, if anyone comes to you, does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. Anyone who welcomes them, share in their wicked work. Alam niyo po, kapag pinakinggan niyo yung mga false teachers, yung mga false teachers, it's either alam nila ang katotohanan, but they twist the truth, or hindi talaga nila alam ang katotohanan, pero pinapahayag nila na parang totoo yung sinasabi nila. Okay. Pero kapag pinapakinggan nyo yan, alam nyo na false doctrines, false teachers sila. Kapag pinakinggan mo sila, may magre-retain sa mga sinabi nila. And eventually, tatayuan mo na. Hallelujah. Kaya nga, do not entertain them. Kaya nga, binibigyan po tayo ng discernment ng Panginoon para iwasan ng mga taong yan. In 2 Corinthians 11, but now I'm afraid that as Eve was deceived by serpent clever's lies, your thoughts may be corrupted and may lose your single-hearted devotion and pure love for Christ. For you seem so gladly tolerate anyone who comes to you preaching pseudo-Jesus. Ibig sabihin, fake Jesus. Not the Jesus we have preached. You have accepted the Spirit and gospel that is false. Kaya kung magpapatuloy ka dyan, nagpapatuloy ka dun sa maling katuruan. At kapag mali ang katuruan, mali din yung langit na pupuntahan mo. Kung may pangalawang langit. Dalawa lang po yan eh. Langit or impyerno. Kaya nga po tayo binibigyan ng instruction para po yung talagang pupuntahan natin na hinanda ng Panginoon, yun po yung mapupuntahan natin. Sabi rin ng Jude, no, dear friends, although it was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend. Ibig sabihin, to stand, to defend for the faith that once for all entrusted to God's holy people. Tayuan natin. Hallelujah. Tayuan natin ang salita ng Diyos. In verse 4, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license of immorality and deny Jesus as our sovereign, as our only sovereign and Lord. No, kumbaga, wala na sila sa tamang doktrina dahil si Kristo, ang ating Panginoon, hindi na siya yung sovereign, hindi na yung Panginoon natin na tinuturo nila. The word is so complete. Kapag sinabing complete, hindi na dapat dagdagan. Hallelujah. Kompleto na eh. Amen? At kapag kumpleto na, wala nang tatanggapin dagdag. Kumpleto na eh. Hallelujah. No? Kaya nga sabi rin ng Titus, there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. This is especially true of those who insist on circumcision of salvation. Ito yung patuloy, ito yung issue. Yung kailangan magpatuloy muna. No? Gano'ng kahirap yun? Ang mga Hudyo natutuli at 8 days old.
Tapos itong mga tumanggap na Gentiles, matatanda na, gusto nila. Actually, si Lord hindi concerned just sa mga ceremonial cleansing, sa mga proseso lang. Hindi. Ang Diyos nais niya puso. He wants to change your heart, your mind, not your whole being. Sabi ng 11, they must be silenced because they are turning whole families away from the truth. Their false teachings, and they do it only for money. Okay, kapag nagpatuloy ka dyan, na nakikinig sa kanila, maging buong pamilya mo, damay. Okay? Kaya nga, we need to know the truth. And the truth will set us free. And lastly, stand firm in the truth. Nung magpatuloy po tayo. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24:13, do stand firm till the end will be saved. Kaya nga, stand firm in the faith, no, in the true faith. Kailangan tayuan natin ang totoong pananampalataya. Pag sinabing totoong pananampalataya, totoong Diyos ang pinaglilingkuran natin. Hindi yan yung Diyos-Diyosan lang, no? Hindi yan yung hindi salita. Kumbaga, whenever we stand in the faith, no, in the true faith, meaning ibig sabihin to, ang salita ng Diyos ang tinatayuan natin. Okay? So sabi ng Corinthians 6:13, be on guard, stand firm. Pag sinabing be on guard, be watchful. Okay? Stand firm in your faith. In God, respecting His precepts, ibig sabihin, mga panuntunan, utos ng Panginoon, and keeping your doctrine sound. Act like mature men and be courageous, be strong. Kaya nga tayong mga Kristiyano, tayong mga sundalo, kailangan malakas tayo, kailangan handa tayo all the time. No, hindi tayo natutulog sa pansitan lang, hindi tayo pa swabe-swabe lang. Seryosong buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan natin dito. Kasi maraming mga tao, nineneglect muna, hindi pa ako, matagal pa ako, pag malapit na ako. Sana nga, pero sabi ng Panginoon, be on guard, be watchful, para hindi po tayo ma-deceive. Amen. Sabi po ng Matthew 24:4-5, Jesus answered, watch out so no one deceive you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and they will deceive many. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan natin bantayan, kailangan natin basahin. Alam niyo kung paano natin matatayuan ang kaligtasan natin at totoong faith natin? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero kung wala kayong alam sa salita ng Diyos, ang tendency, pakikinggan na lang natin yung mga bagay na sinasabi ng iba. Hallelujah. Papakinggan na lang natin as if totoo. Pero lihis sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Sabi nga ng Galatians 5:1, ito yung binigkasan ni Pablo ng sino yung kulam sa inyo. It was for the freedom that Christ set us free. Ibig sabihin, complete liberating us. Kompleto na. Napalaya na tayo. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery which you once removed. No? Yes, Pag sinasabi ng ni Pablo, ito, may mga bagay tayong ginawa. May mga bagay tayong pinatawad na ng Panginoon. So manatili tayo, kung tayo humingi na ng tawad sa ating mga kasalanan, then patawarin nyo rin ang sarili nyo. Huwag na tayong mag-dwell dun sa kasalanan, mag-dwell tayo dun sa nagbibigay ng kalayaan sa atin. Yes, of course, we sin. No, may mga panahon nagkakasala pa rin tayo, pero iba yung namumuhay pa rin sa kasalanan. Tayo pinatawad na ng Panginoon, lininis, at binigyan ng karapatan at laya to worship God, to enter in the presence of God. Ito yung malaking pagpapasalamat na sana natin sa ating Panginoon. Whenever we come in this church, pagkakataon natin na maranasan natin presensya ng Panginoon. Dahil kung tinignan natin, sino tayo para i-welcome ng Panginoon sa kanyang sanctuary? Anong klaseng pwede nating pagmalaki sa ating Panginoon? Ano yung mga bagay na pwede nating sambitin sa ating Panginoon para ma-welcome ka sa kanyang presensya? Only by His grace. Nang dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. This is the reason why we can enjoy the presence of God. Hindi mo pwedeng sabihin, mayaman ka. Hindi mo pwedeng sabihin, ang taas ng pinag-aralan mo. Hindi mo pwedeng pagmalaki na ikaw ay healthy, ang dami mong mga trophy, ang dami mong mga medalya, ang dami mong achievements, ang dami mong ari-arian.
kung wala sa puso mo ang ating Panginoon. No, just like the rich young ruler, yung lumapit sa ating Panginoon, paluhod-luhod pa, sabi niya, Rabbi, ano pa ang gagawin ko to inherit the kingdom of God? Sabi ng Panginoon, obey the commandments. No, alam niyo po yung mayaman na batang ito, very conceited siya. Kasi alam niya, kapag mayaman ka, pinagpapala ka ng Panginoon at favored ka ng Panginoon. Yun ang mindset niya. Kaya nga, ang tingin lang niya sa sarili niya, tingin lang niya, nakatingin lang siya sa sarili niya. Kaya ano sinabi ng Panginoon, obey the commandments. Ang sabi niya, which one? Sinabi ng Panginoon. Ito, kung gano'n siya ka-conceited. Kaya nga ayaw ng Panginoon yung conceited. Ibig sabihin, you love yourself more than God. Sabi niya, mula ng bata ako, sinusunod ko ng mga yan. Ano pa ang kulang? Gano'n siya ka-conceited. Pero tingnan niyo po, sa first commandment pa lang, failure na siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, sell your possession and give to the poor. Di siya nakasunod. Why? Kasi he think himself as highly because he has something. Pwede niya pagmalaki, mas mayaman ako. Ubod ako ng yaman kumpara sa mga taong yan. Kaya merang karapatan sa presensya ng Panginoon. Di po yan. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Kaya nga, we need to stand firm. We need to stand firm. And do not be subject again to the yoke of slavery. Tayo pinalaya ng Panginoon. Mayaman man, mahirap. Healthy ka man, may sakit ka man. Tayo pinalaya ng Panginoon para maranasan ang presensya niya. Hindi yung maranasan. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, we need to focus our mind sa heaven, not on earth. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, lilipas yan, hindi mo mapapakinabangan. Ang mapapakinabangan lang natin yung mga bagay na galing sa ating Panginoon. Sabi nga na John 8:36, so if the Son set you free, you are free indeed. Kumpletong pagpapalaya. Hindi ka iiwanan ng bagay na pwede pang hawakan. No? Lahat palalayain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. In Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me, but he who stands firm to the end will be saved. Alam niyo po yung mga disciples ng Panginoon, paano sila namatay, yung mga apostles ng Panginoon. Ang dami mga Christian martyrs kung paano tinayuan ang salita ng Diyos. Pero napahamak ba sila? No, they inherit their eternity with God. Hallelujah. Yes, ang mundo, sabi nga ng Panginoon, ang mundo, aayawan ka. Dahil hindi ka kabilang sa mundo. But take note, we have eternal life in heaven. Ito yung panghawakan natin. Ito yung wag nating bitawan. Kaya nga, we need to overcome false doctrines. One, know the sound doctrine from the Bible. Refuse to listen to false doctrines and stand firm in the true faith. And last verse, Psalms 18:30. As for God, His way is perfect. Pag sinabing perfect, wala nang dapat idagdag pa. Hindi yan kulang, hindi yan sobra. It's perfect. The Word of God is tested and tried. Nasubok na yan. Nagtagumpay yan. He is a shield to all those who take refuge and put their trust in Him. It's a shield. It's a protection. Na kapag pinag-uusapan ang buhay na walang hanggan, it's a shield. Kapag ang salita ng Diyos ang tinatayuan natin. Kaya nga, God's word protect us from the lies of the enemy. Tayo'y mga anak ng Diyos, kaya we need to reject all the lies of the enemy about you. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga servants ng Panginoon. And we will be in heaven with God because we are His sons as well. And embrace the Word of God. We need to embrace the Word of God. Huwag nating hayaan na mawala pa yan. Kundi kapag nawala yan ang salita ng Diyos sa buhay natin, mawawala din ang kaligtasan. Hindi totoo na kapag tinanggap mo ang Panginoon as your Lord and Savior, forever ka nang saved kahit anong gawin mo. That's a lie. We need to stand, we need to remain, we need to persevere holding God's Word. Tayuan natin ang salita ng Diyos, then believe what God says about you. Alam niyo, pinakamasarap na marinig sa langit, yung sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servants.
we overcome all false doctrines. Nag-focus tayo sa sound doctrines. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.